Hello Pisces! Welcome to Like a Tarot. Alamin natin ang relationship mo, ang feelings mo, ang angel number, at ang feelings ng person mo. Sa uli, kukuha ko ng additional cards. Angels and guides, please guide us. Ano ang reading para sa mga Pisces? Ayan, ito yung card para sa relationship. Hardship. Ang ibig sabihin nito ay yung magtiwala ka sa kung saan ka ginaguide ng Diyos. Minsan talaga guys, may sitwasyon sa buhay natin na mahirap maunawaan. Pero kung mananatiling magtitiwala at may patience, ikaw mismo yung makaka-witness ng resulta. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang. Hindi po magre-resonate sa lahat kaya kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. At kung kailan mo napanood ang reading na ito, yon ang start ng 1 week reading para sa iyo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Six of Pentacles, Five of Pentacles, at the Lovers. Ang ibig sabihin ng mga cards sa relationship, meron kayong issue or nagkakaroon ng problema na kailangan nyo ng suporta mula sa mga taong pinagkakatiwalaan nyo. At ipinapakita rin na ang ilan sa inyo gusto mo magkaroon ka ng malalim na koneksyon sa person mo or someone. Sa career naman, ang ilan sa inyo, nakahanap ka ng trabaho pero hindi ito yung saktong trabaho na gusto mo. Pero ito yung simula para magpatuloy yung buhay mo. Ang ilan naman sa inyo sa career, nahihirapan ka makapasa sa interview. Kaya kailangan merong person na magtuturo sa'yo kung paano ka makakapasa or mag-research. At ang ilan naman sa inyo sa business, hindi nagiging maganda yung takbo ng negosyo mo. Pero ang problemang nangyayari sa iyo ngayon sa career or business ay temporary lang. At yung hardship na nangyayari sa career mo or negosyo ay importante. Kasi meron ka malaking desisyon na gagawin na magbibigay ng progress, tagumpay sa buhay mo. Sa mga single or nasa relationship, yung person, importante sa kanya yung physical na attraction. Hindi siya nagbibigay ng mas malalim na relationship. Okay naman kasi sa person yung relasyon or magpakasal, pero ang pinaka-priority niya talaga ay career. Pero ang ilan na nasa relationship, okay sa'yo yung ganitong arrangement na yung person mo ay naibibigay yung mga pangailangan. Itong confidence na card mo para sa feelings ay hinihiling mo sa Diyos na mas bigyan ka pa ng lakas ng loob na para maharap yung iba't ibang sitwasyon na nangyayari sa buhay mo. At saka para sa mga nasa relationship, ang advice ng mga cards, kailangan pareho kayo ng person mo na magdesisyon para sa relasyon. Para sa ilang single, merong potential person na magiging mabait sa'yo, ipapakita niya sa'yo na gusto ka niya. Kaya lang, ang ilan sa inyo, dahil nga sa ginost ka ng dating karelasyon mo, hindi mo matanggap yung ino-offer ng potential person. Knight of Pentacles, Nine of Wands, at Nine of Cups. Ang advice ng mga cards na ito para sa feelings mo ay yung manatiling matatag at saka magpatuloy. Magkaroon ng disiplina at saka manatiling focus.
Kasi base na rin sa mga cards, yung goal na gusto mong makamit, yung mga hinihiling mo, ay hindi ganun kadali na mapapasa iyo. Mapapasa iyo pero kailangan mo muna ng pagkilos. Sa financial, pang long term ang financial na magkakaroon ka. Kumbaga, magiging secure at stable. Dalawang cards na nagsasabi niyan na matutupad mo yung mga pangarap mo. At ang advice ng mga cards, kahit ganito na ganda yung daloy ng financial sa iyo, kailangan mo pa rin mag-save ng money. Para sa mga single, ipinapakita ng cards na ito na ready ka na para mag-commit sa potential person. Pero dahil nga ang ilan sa inyo busy ka sa karir mo, hindi mo pa nakikita yung potential person na para sa iyo. Pero ang ilang single, dalawang cards ka na hindi naging maganda yung dati mong relasyon, kaya hindi ka pa makahanap or hindi ka pa nagtitiwala. Pero hindi naman ito makakasama sa iyo kasi unti-unti magkakaroon ka ng emotional maturity at saka matututo ka sa mga nangyari sa nakaraan. Ang ilan naman na nasa relationship, nakatagpo ka ng person na maaasahan at loyal. Matatag ang relasyon nyo ng person mo at magtatagal. Ito naman yung angel number para sa relationship. Affirm. Stop stressing. Something big is about to happen to you at the right time. The universe will give you what is yours. Type yes to believe. Ito naman yung para sa feelings mo. 222. Remember to embrace balance in your choices. Ito naman yung angel number para sa person mo. 1122. It is a symbol for you to be more humble, to be more kind, and to treat men and women with care and compassion. At para naman sa ilan na nasa relationship, ang advice ng mga cards ay unawain mo yung person mo. Kasi ang ilan sa inyo, meron siyang problem na hindi nasasabi sa iyo. Pero mas makakabuti yung sasabihin sa person kung ano yung problem. Para walang magiging issue. Ito yung card para sa feelings ng person mo, divine timing. Ang ibig sabihin nito ay mangyayari pa lang yung sitwasyon sa'yo pero nakaplano na lahat kung ano yung magiging kapalaran mo. Kasi may kanya-kanya tayong panahon. Ang ilan naman na nasa relationship, maayos yung relasyon nyo ng person mo. Happy ka at saka may fulfillment. Ang ilan sa inyo, mas lalo pa kayong nagiging sweet sa isa't isa ng person mo. Marami pa kayong panahon na pagsasamahan. Thank you sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. San man panig kayo ng mundo, ingat po kayo palagi. Ito naman yung card ng person mo. 8 of Swords, 3 of Wands, at Knight of Wands. Ang feelings ng person mo, yung bang nililimitahan niya, yung abilidad niya at potensyal. Pero ang totoo, meron talagang success at growth na mangyayari sa kanya. At dalawang cards na nagsasabi niyan. Kaya kailangan magtiwala siya sa sarili niya, umaksyon sa mga oportunidad na darating. Ang ilan sa inyo sa health ay nagkakaroon ng problema sa mata. Ang iba naman ay nagkakaroon ng anxiety. Pero magkakaroon ng recovery base na rin sa mga cards. Kaya kung kailangan ng treatment, yun yung gawin mo. At dahil nga ang ilan sa inyo may problem sa mata,
mag-ingat sa mabilis na pagkilos para hindi ka ma-injury. Ang advice ng mga cards para sa mga single, yung happiness ay magmumula sa iyo. Kaya hanggat maaari, huwag mo nang isipin pa kung ano yung mga nangyaring pagkakamali sa nakaraan. Pero malapit ka na magkaroon ng healing at may babalik na yung pagiging masiyahin mo at saka confident. Doon na magsisimula na mapansin ka ng ibang potential person. Ang ilan naman na nasa relationship, feeling mo trap ka sa relasyon nyo ng person mo, pero ito ay nasa isip mo lang. Walang nagkokontrol sa iyo. Ang ilan naman na nasa relationship, nakadalawang cards na mas pinagtitibay nyo ng person mo ang relasyon nyo. Pwedeng nagde-date kayo o kaya nagta-travel. May mga simple na ginagawa kayo sa relationship na mas nagpapatibay sa relasyon nyo. Alamin naman natin yung additional cards. 3 yung kukunin ko. Itong The High Priestess ang nagsasabi na yung mga pinapangarap mo sa buhay ay magkakaroon ng katuparan sa tamang panahon. At saka mananatili ka sa mga pinaniniwalaan mo at saka sa mga bagay o hinihiling mo. At mananatili kang patient kung kailan ito ibibigay sa iyo. Itong 7 of Wands naman ay paalala sa iyo na kung ano man yung mangyayaring mahirap na sitwasyon sa buhay mo ay huwag kang patinag. Magtiwala ka sa sarili mo na magiging okay din ang lahat. Yung hardship hindi naman mawawala yan pero yan yung magpapatibay sa iyo at magpapawise sa mga decisions mo. Judgment, ang ibig sabihin nito ay success. Wala nang pag-aalinlangan sa iyo kasi ready ka na para piliin kung ano yung nararapat para sa buhay mo. I-let go mo na yung takot at saka pagdududa.